Isang vampira ang hawak-hawak ang chicks nito habang parang butiki na nakakapit sa pader ng gusali. Sinubukan silang mabaril ng isang sniper pero hindi natamaan ang ulo. Tapos ang sniper ang binaril ng isa pang sniper. Pero bago tayo magpatuloy ay like mo na muna ang video. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Next, nagsimula ang series sa kalsada kung saan may naghahabulan sa gitna ng madilim na gabi. May mga lalaking nagpunta ng concert ni Vice Ganda pero sa daan ay nakasalubong sila ng higit pa sa adik na laging laman ng balita. Naglabas ng kutsilyo ang isa ngunit hinawi lang siya na parang bata at itinapon sa mga kasama. Kaya natamba ang mga ito at nagkaroon ng pagkakataon ang vampira na magbagong anyo, saka din kinatay ang mga lalaki na hindi na nakalaban dahil sa pangil ng nakadrugs na vampira. Sa isang tren ay ipinakita ang bida nating si Tsukasa na naramdaman ang presensya ng isang tao na pinagmamasdan siya. Pero wala naman siyang nakita paglingon. Narinig nila sa balita ang pag-atake ng vampira sa 3 tao pero hindi lahat ay kumbinsido na gawa ito ng halimaw. Nag-imbestiga ang mga pulis dahil isa na namang babae ang patay na naikalat sa kalsada. Nakita ng mga pulis ang salarin na agad nilang sinita gamit ang batuta. Pero sila ang sinaktan ng vampira na agad tumakbo paalis. Nagpatalon-talon ng vampira sa mga tuktok ng bahay pero nasalubong pa rin siya ng mga pulis sa kalsada kaya pinaputokan siya. Pero dahil parang pusa ay madali lang itong nakaakyat palayo. Pagdating niya sa isang bubong ay may babae na naghihintay sa kanya. Umatake ang vampira pero hindi niya kaya ang babae na marunong sa self-defense. Kaya nagpatuloy ito sa pagtakas na hinabol naman ng babae. Sinipa ng babae ang vampira na naitapon. Muling umatake ang vampira sa babae gamit ang pangil at ngipin nito. Ngunit expert ang babae sa pakikipaglaban at nilaslas ang leeg ng halimaw na natigok. Sa isang sulok naman ay pinapanood sila ng isang long hair na malavampira din ang mata. Ipinakita sina Tsukasa at Shota na magkasamang naglalakad dahil hinahatid ni Shota ang babae na gustong-gusto nito. Sinabi ng lalaki na seryoso siya sa pag-ibig para sa babae. Ngunit hindi siya masagot ng babae dahil kaibigan lang ang turing dito. Sa isang pedestrian lane na hindi alam ng marami ang gamit ay nakita ni Tsukasa ang isang lalaki na pinagmamasdan siya. Pero naramdaman din ito ni Shota kaya agad na hinila ang kamay ng babae at sinabing dumaan sila sa ibang lugar. Nang mapagod ang babae ay sinabi ng natatakot na Tsukasa na nakita niya ang stalker sa train noon at nakita ni Shota ang takot sa mukha ng babae. Kaya niyakap niya ang babae na concern dito. Pero mabango yata ang babae kaya hahalikan sana niya sa tenga. Pero tinulak siya ng nagulat na babae. Sinabi ni Shota na ayos lang sila. Pero biglang may nanghila kay Tsukasa palayo kay Shota at pinigilan si Shota. Ito si Yuki na sinusundan pala si Shota na isang vampira. Ipinakita nito ang nasugatan na daliri kaya biglang nag-iba ang kulay ng mata ni Shota. Dahil dito ay nagulat si Tsukasa sa pagkatao ng kaibigan nito. Nang rape at pumatay na daw si Shota ng 3 babae kaya under surveillance siya sa mga pulis. Kaya nagalit si Shota na sinakal si Yuki dahil sa pagbisto nito ng baho niya sa crush niyang babae. Para sa kaligtasan ay itinulak ni Yuki ang babae na umalis pero natamba ito. Sinuntok ni Yuki si Shota at sinabing dahil nakaranas na siyang mang-rape at pumatay ay hahanap-hanapin na ito ng katawan niya bilang vampira. Pero sinabi ni Shota na nagagawa naman niyang makontrol ang sarili. Ngunit hamaba naman ang kuko nito. Saka sinabing ginagawa niya ang lahat para makontrol ang sarili kapag kasama ang babae. Lalapit sana ito kay Tsukasa pero sinaksak na ito ni Yuki ng pangpatulog sa vampira. Nagbalik alaala si Shota at ipinakita ang nakaraan nila ni Tsukasa na mahal niya at marami na silang pinagdaanan. Saka din siya nawalan ng malay. Dahil hindi makalakad si Tsukasa na nanghihina sa pagkakabigla ay nag-report si Yuki sa kasamang mga nagpapatrol na aalis na siya. Saka binuhat niya ang babae sa likod at hinatid pa uwi hanggang sa apartment nito. Kaya nagpasalamat ang babae dahil sa pagligtas ni Yuki sa kanya. Sinabi ng lalaki na kalimutan ng babae ang nangyari sa araw na iyon at huwag umiyak. Pero nagalit ang babae na sinabing hindi ito madali. Ipinaliwanag ni Yuki na mahirap ang buhay ng isang vampira at nagtagumpay si Shota na may tago ito sa kanya dahil mahal talaga siya. Pero biglang natigil si Yuki nang makita ang dugo sa tabi ng lips ni Tsukasa. Kaya hindi nito napigilan ang sarili na naging vampira din at inilabas ang makapangyarihang dila na gustong-gusto ng mga babae at dinilaan ang dugo. Sabay sawsaw sa lips ni Tsukasa. Kaya nabangungot ang babae na nagising. Sa paaralan ay hindi makalimutan ni Tsukasa ang experience. Hanggang pag-uwi ay naiisip pa rin niya si Yuki. Ipinakita na nang hinalikan siya ni Yuki ay binalak pang makascore ng mas marami. Pero napigilan ang pagnanasa dahil sa tinurak na injection sa sarili. Saka naging normal na tao ulit ito at humingi ng tawad sa babae dahil sa ginawa. Nakita ni Tsukasa na nawala ang puyat sa mata ng lalaki na mas naging gwapo.
Pero pinukpok niya ito ng bag nang maalala na pinasok siya ng maliikot na dila ng lalaki. Sinabi ni Yuki na kalahating vampira at tao daw siya. Bago umalis ang lalaki ay sinabi niya sa babae na nasira man ang chance nilang magkarelasyon ni Shota, ay marami pa namang mahahanap na isda ang babae sa paligid niya. Saka umalis. Sa isip ni Tsukasa ay mas nag-aalala siya kay Yuki kaysa kay Shota. At dahil ito sa hinalikan siya ni Yuki. Pag-uwi niya nang binuksan niya ang bintana ay nagulat siya nang makitang naninilip si Yuki. Kinamusta siya ni Yuki na inakalang iniisip ng babae si Shota dahil patigil-tigil daw ito sa kanto kung saan nahuli noon si Shota. Pero sa isip ni Tsukasa ay si Yuki ang iniisip. Inasar siya ng bida na pumapayat kaya sinuntok-suntok niya ito. Pero natigil ang pakikipag-flirt nila nang tawagan ng kasama si Yuki at sinabing may isang babaeng vampira na target nila. Saka tumalon-talon ang lalaki palayo. Nakita ni Tsukasa na naiwan ang wallet nito kaya lumabas siya para sana ibalik ito. Umakyat siya sa gusali na kinaroroonan ng mga pulis. Isang babae na may dugo sa bunganga na nagbabaga ang mata ang kausap ng pulis na sinabihang sumuko na. Dumating din doon si Yuki na kilala pala ng vampirang babae. Ipinaliwanag ng babae na ipinakita ng asawa niya ang nagdugo na kamay. Naging dahilan ito para mawala sa sarili ang babae na mapatay ang mahal na tao at inumin ang dugo. Ipinaalala ni Yuki na bawal kasi na magmahalan ang tao at vampira. At kabobohan din ang ginawa ng lalaki na ipakita ang dugo sa isang vampira na tulad niya. Dapat daw ay hinayaan ng babae na maghanap ng iba ang mahal niya kung talagang mahal niya ito. Dahil dito ay naging tao ulit si Yuko at isinuko din ang sarili at ibinigay ang kutsilyo. Narinig itong lahat ni Tsukasa na agad ding umalis. Pag-uwi ni Tsukasa ay nakita niya ulit si Yuki na bumalik na alam ding sinundan ng babae. Naiinis ito na sinabing pag-ingatan ang sarili at i-lock ang bintana. Pero nang sinabi ng babae na sinubukan niyang ibalik ang gamit ni Yuki ay napatigil ang lalaki na nagpasalamat at humingi ng pasensya. Pero sa susunod ay huwag na daw itong gagawin ng babae dahil delikado. Saka sinabi ni Yuki na kababata daw niya noon si Yuko pero malas ang naging kasintahan nito. Kalaunan pa ay pumasok si Yuki sa tambayan nila ng kanyang mga katrabaho. At sinabi ng mga ito na papagalitan siya ng boss dahil sa paalis-alis sa poste nito. Ibinalita ng dalawang naroon ang bagong batas na pwede na daw makipag-asawa ang isang vampira sa isang tao basta may consent ang dalawa at may doktor na pumapayag dito. Pero sa tingin daw nila ay hindi ito magandang balita dahil napakadelikado. Naalala ni Tsukasa na bago umalis si Yuki ay inaya niya itong maghapunan sila bukas ng gabi. Ayaw sana ng vampira pero nakita niyang excited ang babae kaya pumayag din siya at sinabing siya ang susando sa babae sa paaralan kung saan siya pumapasok. Nagpunta ng library si Tsukasa para sana ibalik ang nahiram na libro. Pero hindi niya inasahan na naroon pa rin ang manyak na professor na si Ochai. Ibabalik lang sana ng babae ang libro pero hinila siya ng lalaki na sinabing ipaghahanda ng mainit na inumin. Samantala pagkatapos ng meeting ay umalis naman na si Yuki at nagpunta ng paaralan para hintayin ang chicks. Sa kwarto ay binigyan nga ng inumin ng professor ang babae saka din kunwari may bagong ipapahiram na libro. Pero nang ibibigay ang libro ay sabay chanceng naman ng professor saka hinila si Tsukasa na hinalikan ng makulit na dila. Ngunit ayaw siya ng natatakot na babae na pumalag at ginamit ang baso na armas. Dahil dito ay nasugat ang kamay niya na nakita ng professor. Sinabi ng lalaki na hindi niya kailangang maging marahas kapag ayaw niya. Pero nang tignan ulit ng lalaki ang babae ay muli siyang naging manyak na itinutuloy ang pag-abuso. Pero natigilan sila nang nasa labas ng bintana ang naninilip na Yuki at nakita ang pangyayari. Galit na galit itong naging vampira nang makita ang umiiyak na babae. Binasag nito ang salamin at mabilis na binugbog ang mukha ng manyak na mahilig sa estudyante. Tigok na sana si Ochai kung hindi lang pinigilan ni Tsukasa ang vampira na naging pangit. Natigil lang sila nang may kumatok sa pinto kaya nakontrol ni Yuki ang sarili at ibinigay ang sweater sa babae saka sinabing mag-report na may umatake na vampira at binalak din siyang manyakan ni Ochai. Pipigilan pa sana ng babae ang bida na hinawakan sa kamay pero umalis na ang vampira bago pa makakain ng mapanghina regla. Pagpasok ng mga pulis ay nakita nila ang babae na nakadungaw sa basag na bintana. Sa labas ay nakita ni Yuki sa kamay ang bahid ng dugo ni Tsukasa, na agad niyang dinayla-dilaan sa loob ng isang CR. Natanggal si Ochai sa paaralan at naghilom na ang sugat ni Tsukasa. Pero binabangungot daw siya dahil sa ginawa ng professor. Hinahanap-hanap pa rin ng babae ang vampira na nami-miss nito. Pero habang natutulog siya ay pinasok siya ni Yuki at inamoy-amoy. Pero gising pala ang babae na hindi nagalit. Nagtanong ang lalaki kung bakit hindi natatakot si Tsukasa sa kanya. Dahil daw mainit ang jacket niya at feeling safe ang babae. Kaya hindi napigilan ni Yuki ang sarili at niyakap ang babae. Hindi naman pumalag ang babae na umiyak pa sa bisig ng lalaki. Sinabi ni Yuki na nasuspinde siya sa trabaho.
Kaya humingi ng pasensya ang babae dahil sa nangyari. Pero niyakap siyang muli ng lalaki. Ay ang cheap, sila agad na wala man lang challenge. Minsan na galing sa pamamalengke si Tsukasa ay nabundol siya ng isang lalaki na nagmamadali. Humingi ito ng pasensya na agad pinulot ang gamit ng babae pero natakot ang babae nang makitang puyat din ang mata ng lalaki. Saka din umalis ang lalaki. Nagulat ang babae nang lumabas sa likod niya si Yuki na kinuha ang hawak ng babae na panghapunan nila. Habang kumakain ng hotpot ay narinig nila sa balita ang isang pagpatay at nawawalang lalaki. At nasabi ni Yuki na posibleng vampira ang salarin. Saka nagtanong sa babae kung kilala ba nito ang nakabangga sa kanya kanina. Pero bagong mukha lang daw ito doon, sagot ng babae, at sinabing mabait naman ito sa kanya. Kaya pinagalitan siya ni Yuki dahil madali lang siyang magtiwala. Hinawakan ni Yuki ang mukha ni Tsukasa at sinabing hindi na makapagpigil. Pero natigil sila nang may marinig na ingay sa labas ng bintana. At pagbukas nila ng kurtina ay naroon ang lalaki. Samantala ay naiinis si Juliana dahil may duty siya sa New Year's Eve. Dahil may pinatay na babae sa isang convenience store. Sinabi ng manager na hulihin nila ang vampira na trabahador ng matandang kalbo. Pero naamoy ni Juliana ang dugo sa katawan ng kalbo at napagtanto nilang ito ang killer. Tinawagan ni Yuki ang isang kasama at nagtanong kung may suspect silang runaway na vampira. At kinumpirma naman ang nasa kabilang linya. Nag-report si Yuki na kaharap nila ang isang vampira na nagpakilalang si Oreo. Ito ang nagtatrabaho sa convenience store na hinahanap ng mga pulis. Sinabi nitong minsan na siyang nakipag-away at napadugo niya ang kalaban. At hindi niya napigilan ang sarili na inumin ang dugo ng biktima. Kaya sinabi niya sa sarili mula noon na kapag makakakita ng dugo ay tatakbo siya kaagad. At yung babae sa convenience store ay pinatay ng kalbo kaya agad siyang tumakbo. Pagdating ng mga pulis na nangsundo kay Oreo ay nagpasalamat muna ito bago umalis. Saka sinabi pa ni Juliana na nagbibiro na bisitahin ulit siya ni Yuki. Dahil nakita ni Tsukasa na parang pang Hollywood ang ganda ni Juliana ay naiyak ito na nagselos. Kaya sinabi ng lalaki na pinagtitripan lang siya ni Juliana. Pumasok sila sa loob at niyakap ng lalaki si Tsukasa na gustong gusto naman. Ganon daw yung panaginip niya na gusto niyang mangyari. Samantalang lumalabas naman na yung pagkahayok kay Yuki. Kaya agad niyang pinahiga ang babae na may lagnat. Saka din mabilis na nag-inject sa sarili at inisip na mali ang ginagawa niya. Sa kalsada ay may nakita ulit sina Juliana na pang-5 patay na vampira na na-headshot sa ulo. Kaya naduduwal ang babae. Sa paborito nilang bar ay nag-meeting ulit sila at sinabi ng nanglolokong Juliana na bakit kasi nakipagsyota si Yuki sa tao. Mahihirapan lang siya dahil kapag na-arouse siya ay magiging vampira lang siya at hindi may enjoy ang syota. Siya na lang daw para magawa ng lalaki ang lahat ng gusto. Kaya nainis si Yuki at nagpalakasan sila ng babae. Pero natigil sila nang sabihin ni Takahashi na baka sila ang kasunod na biktima kaya mag-ingat sila. Pero sinuntok pa rin ni Juliana ang Junjun ni Yuki. Dumating ang doktor nilang si Ryusei na naiinis kay Yuki dahil hindi ito nagpakita sa kanya lalo na at iisang injection na lang ang hawak nito. Kaya ini-schedule niya na magkita sila bukas. Sa labas habang pumipili ng kwintas na regalo si Yuki para sa GF ay hindi niya napansin ang isang pinagmamasdan ang dalaw niya. Samantala ay nagluto si Tsukasa para sa panghapunan nila ni Yuki. At hindi niya inasahan na dumaan ng pinto si Yuki sa unang pagkakataon. Pagpasok ni Yuki ay hinawakan nito ang kamay ng babae. Saka agad na hinalikan sa labi. Kaya naalala ng babae ang mga moments na masarap para sa kanya. Pero walang ano-ano ay nataman ng bala si Yuki. Inisnipe pala siya ni Nanako na isang hunter ng mga vampira. Nag-alala si Tsukasa para kay Yuki pero sinabi ng lalaki na ayos lang siya. Pero nang nabaril ang bintana at nasira ay nasugatan ng ilong ni Tsukasa dahil sa mga bubog. Kaya nakita ni Yuki ang dugo ng babae at naging vampira ito. Hindi niya mapigilan ang sarili na hinawakan ang ulo ng babae na gustong-gustong kagatin. Pero natigilan siya nang hawakan ng babae ang mukha niya. Kaya kaagad siyang lumabas para habulin ng sniper. Tumakbo naman si Nanako na inakala kung nakatakas na ito. Ngunit nasundan pala siya ni Yuki at hinawakan ang kamay ng babae na nanlaban at binabaril ang vampira. Nagtanong si Yuki kung bakit hinahunting siya ng babae. Muling bumaril si Nanako na sinabing galit sa mga vampira dahil pinatay ng mga ito ang ina niya. Sa nagtanong si Nanako kung kaibigan ni Johannes si Yuki. Pero sinabi nitong iniligtas lang niya ito at sinabing binili ang dugo na ipinainom dito. Kaya binaril din siya ni Nanako pero umilag lang ito. Galit si Nanako dahil sa pagpatay ng kanyang stepdad na vampira sa kanyang ina noong bata pa. Pero sinabi ni Johannes na depende sa ugali ng vampira kung pinalaki ito sa pangit na pamilya o hindi. Sa isip ni Yuki ay nakita ang sarili sa isang madilim na lugar. At pag-ikot niya ay nakita ang isang baliw na vampiro dumating na babae na sinabing katulad lang niya ito.
At nagulat ang batang Yuki nang kamukha ni Tsukasa ang babaeng duguan na nag-activate ng pagiging halimaw niya. Kaya paggising niya ay sinubukan pa niyang makagat si Johannes na mabilis umilag. Sa kabilang banda ay ini-report ni Tsukasa ang nangyari at pagiging vampira ni Yuki. Kaya agad nais mahanap ng doktor ang bida na aalis sana kan pangkalmot-kalmutin ni Yuki si Johannes pero sumangga-sangga lang ito na muling itinapon ang walang laban na Yuki. Sa sasakyan ay nakita ng doktor na tumaas ang blood pressure ng bida dahil sa kumain ng dugo na katumbas ay 1 kilo ng sisig na mamantika. Sa sasakyan ay sinabi ni Takahashi na kailangan nilang gumamit ng injection para sa mga nababaliw na vampira. Kaya naisip ni Tsukasa na kasalanan niya ang nangyari. Tumalon si Yuki para sana atakehin si Nanako ngunit binaril siya ng babae. Kaso ay muli si Nanako na tumatakbo. Tapos nang tignan pa nila ang babae sa harap ay nilapitan na ito ng bayot sa chicks na Yuki at nais biktimahin. Pero dumating si Johannes at itinapon ang manyak na bida. Habang naglalaban ang dalawang vampira ay gumamit ng kanya na gil lang siya nang binangga ni Juliana ang sasakyan nito at nasaktan. Nakikinig pala si Juliana at concern na agad pinuntahan si Yuki. Pero mas malakas si Yuki na sinaktan si Juliana. Nakita ng mga pulis na wala namang sugat si Nanako kaya nagtaka sila kung kaninong dugo ang nainom ni Yuki. Kaya dumating ang nakisabat na Johannes at sinabing siya ang nagbigay ng dugo sa bida. Nakita nilang kakaiba ang isang mata ni Johannes. Kaya sinabi ng long hair na half-blood siya. Nasabi ni Tsukasa na half-blood din si Yuki at swerte daw ni Johannes dahil nakachamba ng katulad niya. Maging si Juliana ay natalo din na nawalan ng malay. Kaya muling pinuntahan ni Johannes si Yuki at siya naman ang pumalit na lumaban dito at sinipa si Yuki. Binalak pang barilin ni Nake para pigilan. At nang makita na nais siyang kagatin ng vampira ay ipinaubaya ang sarili para makain. Pero biglang sinuntok ni Johannes si Yuki na bumagsak saka din agad na in-injection si Yuki na wala nang nagawa dahil pinagtulungan na siya ng mga pulis. Dahil sa nangyari ay hindi makatingin ng diretso si Yuki sa babae. Pagkaraan pa ng ilang araw ay namimiss ng baliw na Tsukasa ang vampira. Kaya nagpunta siya sa lugar kung saan nangyari ang kaguluhan sa pagbabaka sakaling makita ulit si Yuki. Pero si Johannes ang dumating na nakapayong at kinamusta siya. Sinabi nitong hinahanap niya ang nahulog na pendant. Dahil walang nalalaman si Tsukasa sa mga vampira ay naisip ng babae na kausapin pa si Johannes. Ipinakita ng lalaki ang isa nitong mata pero hindi natakot ang babae kaya napatanong si Johannes. At nalaman nitong magkasintahan pala sina Yuki at Tsukasa. Kaso ay wala silang kontak ng lalaki. Ipinakita ni Johannes ang hawak nitong maliit na lalagyan ng dugo na iniinom nito. At sinabi sa babae na pwede niyang ituro kay Yuki kung paano nakokontrol ang pagnanasa niyang uminom ng dugo dahil umiinom siya ng paunti-unti araw-araw. Kaya napangiti at napaiyak ang babae ng sabay dahil may pag-asa pa silang magkatuluyan ni Yuki. Sa isang plaza ay nagre-report si Yuriko at masaya siyang pinapanood ng mga tao. Maging yung mga fans niya sa TV. Ngunit bigla na lang mula sa mga tao. Dahil live ito sa TV ay maging si Juliana na nakita ang dugo sa screen ay naging vampira at binalak na makagat ang boss. Pero pinigilan siya kaagad ni Yuki at mabilis din nilang tinurukan ito ng pampakalma. May pinagamit daw kasi na special glass ang doktor sa bida para hindi madaling maapektuhan ng imbitasyon ng kulay red. Pero nagulat si Yuki nang makita si Tsukasa sa plaza na nakunan ng kamera. Iniwan muna ni Johannes si Tsukasa para pigilan ang nag-aamok na vampira. Madali lang niyang napatulog ang vampira. Tapos may vlogger pang kinukunan siya ng kamera na sinabing patayin na nito ang vampira. Kaya nagtaka si Johannes dahil may sayad ito sa ulo. Kaso ay isa pang vampira ang nag-amok at muntik saktan ng isang bata na tinulungan ni Tsukasa. Nagdugo ang kamay ng babae kaya siya ang nagpahabol sa vampira. Nagpunta siya ng isang mall gamit ang escalator. Pero naabutan siya ng tumalon na vampira. Pero dumating ulit ang bida na mahilig dumaan sa bintana at itinapon ang nag-aamok na vampira. Saka inilayo ang babae doon patungo sa isang tahimik na hagdan. Binigyan ni Yuki ng injection ng babae para panglaban nito kung sakaling may umatake ulit na vampira sa kanya. Kaso ay nakita ng lalaki ang dugo ni Tsukasa sa kamay kaya agad itong tumalikod. Buti na lang at may special mask siyang suot. Aalis sana si Yuki pero pinigilan siya ng hanghang na babae at sinabing ayaw nang umalis ulit ang bida. Kaya sinabi ni Yuki na injectionan siya ng babae para hindi aalis. Ginawa naman ito ng babae kaya naging kalmado si Yuki na napaupo. Magiging ganun daw muna siya ng mga 10 minutes kaya hugasan na ng babae ang sugat nito sa kamay. Kaso imbes na gawin ito ay hinalikan ng babae ang leeg ng lalaki. Kaya tinanggal ni Yuki ang mask at gustong makipaghalikan sa babae. Pero natigilan sila sa isang putok ng baril. Dahil isang pulis pala ang bumaril sa isang nag-amok na vampira. Kaya agad na dumating doon ang mga kasama ni Yuki.
Naalala ni Tsukasa si Yohanes na sinabi kay Yuki na may paraan daw itong alam para makontrol ng vampira ang pagtigas ng tag-ulo nito kada makakakita ng dugo. Kaya nagtanong ang bida kung close na sina Tsukasa at Yohanes. Kaya nagkwento ang babae na nakita niya ito na hinahanap ang kwintas na cross. Ipinakita ni Yuki ang singsing na cross na simbolo ng orphanage kung saan siya nanggaling. Hinawakan ni Yuki ang mukha ni Tsukasa na sinuntok-suntok naman siya ng isang babaeng nakikipaglampungan. Kaya napatawa si Yuki na kinasaya ng babae. Wala daw kilalang half-vampire si Yuki maliban sa kanya pero napatigil siya nang maisip na baka may nag-asawa na vampira at tao kaya nanganak ng half-half. Nakita niyang parang normal lang siyang tao kay Tsukasa kaya pinagalitan niya ito dahil sa paglapit sa kanya noong nag-amok siya. Kaya sinabi ng babae na gusto nito ang lalaki. Nagtago sila sa labas ng railings nang may dumaan na pulis. Pero dahil nanghihina pa lang si Yuki ay pinahawak niya ang babae saka din siya nahulog. Ngunit muli siyang hinawakan ni Yohanes na hawak-hawak din si Tsukasa. Sinabi nitong nagdududa na daw siya kung half-half din ba si Yuki dahil palagi na lang itong nahuhulog. Kalaunan ay kasama ni na Yuki at ng dalawa pa ang isa pang police officer na si Kiriya. Na kinatakot ni Tsukasa at hindi mapakali. Saka dumating din si Takahashi na ipinakilala si Kiro kay Yuki. Pamilyar daw si Kiriya kay Yuki pero hindi niya matandaan kung saan sila nagkita. Agad ding umalis si Kiriya dahil tinawag ng isa pang pulis. At sa isip ni Yuki ay kakaiba ang init ng kamay ni Kiriya. Dahil star witness sina Yohanes at Tsukasa ay dinala sila ni Takahashi sa gusali na pag-aari ni Toshiro. Nagpakilala si Yohanes at na-welcome naman sila ni Toshiro. Habang umaakyat ay naisip ni Tsukasa na sabihin ang tungkol sa blood maintenance na ginagawa ni Yohanes. At sinang-ayunan naman ito ni Yohanes nang malaman ang iniisip ng babae. Pagpasok nila sa kwarto ay ipinakilala ng boss ang tatlo sa mga kasamang pulis. Nagreklamo si Juliana dahil feeling niya ay tatanggalin sila sa nag-iisang trabaho na pwedeng magampanan ng mga vampira na tulad niya. Pero piningot ng boss ang ilong niya at sinabing hindi sila tatanggalin sa trabaho. Kaya humingi ng patawad ang babae dahil muntik nitong kagatin ang boss kanina. Pero ayos lang sa boss na nagpaalam na. Nag-usap sina Tsukasa at pinagmasdan ng Japanese ang maputing babae na half American at half Russian daw. Saka na-conscious si Juliana nang sabihin ni Tsukasa na para itong Hollywood actress. Samantala ay nagtanong si Nanako kung bakit kinailangan pumatay ni Ren ng tao. Kaya ipinaliwanag ng lalaki na order ito ng boss nila para sa Plan B. Paglapit ni Nanako ay inilabas ni Ren ang kutsilyo at sinabing order din ng boss na patayin si Nanako at sinaksak ang hindi nakareact na babae. Ipinaliwanag naman ni Dr. Ryusei kay Yuki kung ano ang posibleng dahilan ng pagkakapanganak ng isang half-half. Pwedeng maitali daw ang vampira sa kama at lagyan ng busal ang bunganga nito para hindi mangkagat. Binuksan ni Tsukasa ang pinto kaya sinabi ng doktor na aalis na ito at bahala na ang dalawa kung paano gumawa ng half-half. Sinabi ni Tsukasa ang sinabi ni Yohanes na hanggang 30 lang ang buhay ng isang vampira. Binahagi din niya ang sekreto ni Yohanes na umiinom siya ng paunti-unting dugo araw-araw kaya malakas siya at hindi naiimpluwensyahan ng pagnanasa kapag makakita ng kaunting dugo. At hiniling ng babae na inumin ni Yuki ang dugo niya araw-araw. Para sa vampira ay unlimited sex ang ibig sabihin niyan. Pero ano kaya ang mangyayari sa pag-iibigan ng dalawang ito? Sa kabilang banda ay nakita ni Ren ang boss na si Kiriya at sinabi nitong tapos na niyang trinabaho si Nanako. Kaya sinabi ng pulis na very good. Pero paglapit ni Ren ay biglang hinuli ni Kiriya ang kamay ni Ren at ipinasaksak ang sarili. Saka sinabing ang talagang plan B nila ay palabasin na kriminal si Ren dahil sa pagsaksak sa reporter. Nakonsensya siya at sinaksak ang sarili saka tumalon sa mataas na gusali. Saka din ihinulog ang na traidor din. Saka pinuntahan ni Kiriya ang nasasaktan na Nanako na sinumbatan siyang mga vampira lang dapat ang pinapatay nila. Ngunit walang ano-ano na din ilaan ni Kiriya ang dugo sa mukha ni Nanako at nagtanong kung mukha ba siyang tao. Kaya nagulat ang babae. Galit na pinuntahan ni Yuki si Yohanes at sinuntok ito dahil sa mga sinabi nito sa babae. Hindi siya naniniwala na may healing properties ang pag-inom ng dugo para sa kanila. Ngunit sinabi ni Yohanes na dahil sa ipinainom niyang dugo nang mabaril siya ay buhay pa siya ngayon. At sinabi ng Longhair na ang lalaking emosyonal ay hindi kayang protektahan ng sinuman. Inilagay ni Tsukasa ang niluto nitong pagkain sa pinto ng kwarto ni Yuki. Saka naisip na gusto nitong magpahangin muna kaya pupunta ng rooftop. Pero pagbukas niya ng pinto ay naroon ang naguhubad at naka-red eyes na Yuki. Kaya agad umatras ang babae. Samantala ay nagising si Nanako sa isang hospital. Nagtaka siya kung bakit buhay pa siya. Tapos lumabas sa tabi niya si Kiriya na sinabing buhay pa siya dahil nagasta siyang halimaw nang kinagat niya ang detective na nagbago ang isip. Sinabi ni Nanako na sasabihin ang lahat kapag tinanong siya. Pero hindi daw natatakot ang pulis. Dahil hawak pala nila ang kasama ni Nanako na si Kenichi sa isang kwarto.
Nagmeeting ang mga pulis at napag-usapan nilang maraming mga tao ang naghunting at pumatay ng mga vampira. At hindi pa nila alam kung maituturing itong krimen. Sa CR ay may natitira pang isang vial ng dugo si Johannes at last na daw niya ito. Pero nagtaka siya kung bakit hindi alam ng bida ang bagay na ito. Sa police station naman ay nagsasaliksik si Takahashi kung may record ba sila ng vampira na gumaling dahil sa pag-inom ng dugo at may nalaman siyang top secret. Dumating ang isa pang pulis at sinabi ang tungkol sa isang witness na nakakita ng pagtulak noon ni Kiria kay Ren sa gusali. Kaso ay madilim daw at hindi namukan ng witness ang killer. Saka din sila agad na naghanda para puntahan ang witness na si Oryo. Habang nakatayo si Oryo na nag-iisip ay isang killer ang dumating para barilin siya. Ngunit nagmintis ito kaya tinanong sa boss kung papatayin ba lahat ng tao doon. Sinabi ni Oryo na huwag idadamay ang mga tao doon kaya hindi daw ito makapaniwala na nakakita ng mabait na vampira. Dumating sina Takahashi at sila ang binaril ng naistorbo na killer pero nakapagtago ang mga pulis. Saka hinabol ng killer si Oryo na tumakbo. Nagkataon na nakita ni Yuki ang nagtatago na Oryo habang hinahanap ng killer. Kaya itinawag niya agad sa boss na Takahashi. Sinabi ni Takahashi na witness ito kaya dapat nilang protektahan. Bago pa makaalis ng gusali si Yuki ay sinabi ni Johannes na yung humahabol ay yung lalaking nag-video sa kanya at sinabing patayin na niya ang vampira sa plaza. Tinanong ni Yuki kung sino ba talaga si Johannes. Kaya lumapit ito at sinabi ang pangalan at ID number saka nagtanong din kung anong ID number at batch ni Yuki. Pero si Yuki ang hindi nakakaalam ng ID number. Saka din sila agad na nagpatalon-talon. Sinabi ng killer na magiging kawawa daw si Oryo sa kanyang kamay. Ngunit bigla siyang sinuntok ng dumating na Johannes kasama si Yuki. Kaya bagsak ang mayabang. Sinabi ni Yuki na huwag pagduguhin ang lalaki. Pero sinabi ni Johannes na walang dugo ang mga masamang tao. Dahil ketchup ang nasa katawan nila. Inakala ni Yuki kung nagpapatawa ang kasama pero sinabi daw ito ni Johannes para ma-psycho si Yuki at hindi mag-transform. Bumangon ulit ang kalaban na may dugo ang ilong at sinuntok ang maskara ni Yuki na nasira. Nilock siya ni Yuki sa kabinatukan ng long hair kaya nakatulog ulit ang loko. Sinabi ni Johannes na kailangang matuto ng bida na mag-isip ng pangpababa ng bloodlust at huwag masyadong umasa sa mga sedative na gamot. Nasinang-ayunan naman ni Yuki sa isip. Pagdating ni Takahashi ay sinabi agad kay Yuki na totoo ang sinabi ni Johannes na treatment sa kanya pero iilan lang ang nakakaalam. Kaya naisip ng bida na baka may traidor sa mga pulis. Hindi nila alam na pinagmamasdan pala sila ni Akiyo na isang matanda sa isa pang gusali. Hindi daw nito inasahan na makikitang magkasama ang isang masama at mabuti. Kalaunan ng makasalubong ni Yuki, Johannes at Oryo ang iba pang pulis ay sinabi kaagad ni Oryo ang nakita noong tinulak si Ren sa gusali. Narinig pa nito ang sinabi ng lalaki na traidor habang nahuhulog siya. Nais kausapin ni Tsukasa si Yuki pero agad na umalis ang lalaki at nagkulong sa kwarto habang iniisip ang sinabi ni Johannes kung paano niya kokontrolan ang bloodlust. Samantala dahil sa sugat ni Oryo ay napagtanto ng doktor na ginagawa niya ito para makontrol ang sarili na huwag uminom ng dugo. Kailangan daw nilang dalhin ito sa ospital para magamot. Samantala ay tinawagan ni Takahashi ang kasamang si Makimura na inutusan niyang bantayan ang mga tao sa resto. Kunwari sinabi nitong walang pangyayari doon ngunit patay na pala lahat ng naroon. Saka agad na tinawagan ni Makimura ang kasamang babae at nag-report. Pero hindi niya rin alam na pinalo ni Kenichi ang ulo nito. Sa hospital naman habang dinadala ni Tsukasa si Oryo sa hospital ay nakita nila ang pagtakas ni Nanako na naglambitin sa tubo pababa. Agad nitong hinuli si Tsukasa at sinabing babaliin ang ulo kapag hindi siya pinayagang umalis. Kaya nag-drive si Tsukasa habang sakay-sakay niya si Nanako na tumatakas. Sa sasakyan ay sinabi ni Nanako na hindi dapat nagtitiwala si Tsukasa sa mga vampira dahil babagsak at babagsak lang siyang biktima ng mga ito. Ngunit sinabi ni Tsukasa na isang half-vampire half-human ang mahal niya. Kaya nagtataka si Nanako sa kanya. Samantala ay binisita ni Akiyo si Yuki na ipinakilala ni Toshiro bilang isang doktor. Nagtanong si Akiyo kung ano ang kinatatakutan ni Yuki. Kaya sinabi ng lalaki na takot siya na makalabas ang halimaw na version niya. Biglang pumasok sina Johannes at Juliana. At nasabi ni Johannes na ang matanda pala ang nagturo sa kanya kung paano makontrol ang bloodlust. Samantala ay bumaba sina Nanako at Tsukasa mula sa sinakyan nilang van para hindi sila mahanapan. Nakita ni Tsukasa na nagdugo ang sugat ni Nanako at sinabing magpunta ito ng hospital. Pero sinabi ni Nanako na kailangan niyang iligtas ang kaibigan na hawak ng mga dati niyang boss. Hindi din siya pwedeng magsumbong sa pulis dahil wala silang magagawa. Pero maya-maya pa ay masaya si Nanako nang makita si Kenichi at mabilis silang nagyakapan. Sa kinaroroonan ni Yuki ay itinuro ng matanda na ang pag-inom ng dugo ay makakatulong sa problema niya. Sinabi ng matanda na malaki ang maitutulong ni Tsukasa sa bida.
Natigil sila nang marinig ang dispatch mula sa kanilang higher-ups na tinulungan daw ni Tsukasa ang tumakas na killer mula sa hospital. Aalis sana kaagad si Yuki pero pinigilan siya ni na Johannes at Juliana. Ipinaliwanag ni Johannes na mga vampira lang ang pinapatay ni Nanako at hindi siya pumapatay ng tao. Tinulungan naman ni Tsukasa na ayusin si Nanako. Samantalang nakikinig sa radyo ng mga pulis si Kenichi. At nalaman nilang inutusan ng kanilang boss na mahunting sila ng dalawa pa nilang katulad na hitman. Nakita naman ni Takahashi ang nangyari sa bar kung saan naroon ang bangkay ng mga pinatay ni Makimura. At agad niyang sinabi ito sa mga kasama. Sa kinaroroonan ni Nanako ay narinig ni Tsukasa na may koneksyon ang mga kaharap sa division kung saan nagtatrabaho si Yuki. Kaya nagpakilala siya kay Nanako na siya yung kasintahan ng vampira na binaril ng hitwoman. Sinabi ni Nanako na mas mabuti kung huwag nang makialam si Tsukasa para huwag nang madawit sa gulo. Pero sinabi ni Tsukasa na masyado nang marami siyang nalalaman. Samantala ay nag-iisip si Yuki na gusto na talaga niya si Tsukasa at gusto niya itong protektahan. Dumating si Johannes na sinabing nais tulungan ng lalaki para iligtas ang babae na gusto. Sinabi ni Yuki na hindi daw niya mapagkakatiwalaan si Johannes. Pero kung sakali mang mag-transform si Yuki sa harap ng babae ay nais nitong pigilan siya ni Johannes at iligtas ang babae. Kaya sinabi ng naiinis na Johannes na kung hindi kayang protektahan si Tsukasa ay aagawin na lang niya ang puso ng babae. Bago iwan ni Nanako si Tsukasa ay sinabihan siya na mag-ingat sa isang pulis na may peklat sa mukha. Ito daw ang kasama nilang killer na traidor sa mga pulis. Pagpasok ng mga pulis sa hotel ay nakita nilang nakatali si Tsukasa sa kama kaya agad siyang tinulungan. Pero nang makita ng babae si Ushio ay kitang-kita sa mukha nito ang takot. Kaya sinabi ni Ushio na samahan siya sa pagbaba. At sa elevator nang sila lang ay sinabi ni Ushio na alam na nitong sinabihan si Tsukasa patungkol sa kanya. Kaya nang may mga sumakay na ibang tao sa elevator ay kaagad na kinuha ni Tsukasa ang teaser at kinuryente ang itlog ni Ushio saka siya agad tumalon sa nagsara na elevator. Sumakay siya ng elevator pataas pero nakita ni Ushio ang pupuntahan niya. Samantala ay nasa kabilang gusali naman si Makimura na inisnipe ang magkasamang Nanako at Kenichi na nagpunta ng rooftop. Kaya naiinis ang babae dahil unang beses daw niyang masaksak at mabaril. Nag-aaway sina Johannes at Yuki nang dumating si Juliana na sinabing nasa telepono si Tsukasa. Kaya nalaman ni Yuki ang sitwasyon ni Tsukasa na tinatakasan ng isang killer. Sinabi din ng babae kung saang kwarto siya magtatago. Agad na pumasok si Tsukasa sa kwarto at binuksan ng bintana. Pero nagulat siya nang sinira ni Ushio ang pinto na nasundan siya kaagad. Samantalang magkasabay na tumatalon-talon sa mga gusali sina Yuki at Johannes papunta sa kinaroroonan ng babae. Sa isip ni Yuki ay nabighani daw siya sa babae nang unang beses niya itong makita. At patuloy lang sila sa pagtalon-talon. Sa kwarto ay sinabi ni Ushio na papatayin niya ng mabilisan ang babae. Para hindi mamatay agad ay nagtanong-tanong si Tsukasa kung bakit ba siya papatayin ng hitman kung nagsisilbi ito sa mga tao. Kaya maraming mga sekretong bagay tungkol sa organisasyong pinagsisilbihan si Ushio. Pinagalitan kasi ni Tsukasa si Ushio kaya mas lalong nagalit ang killer na sinabing hindi inasahan na pagbubungangahan siya ng babae. Kaya napa-atras ang babae sa bukas na bintana. Binaril ng killer ang babae at nabasag ang salamin kaya nahulog si Tsukasa. At kitang-kita ito ng dalawang vampira. Pero mabilis din na sinalo ni Yuki ang babae na hinawakan habang nakapag-transform na ito sa pagiging halimaw. Nagtaka si Johannes dahil wala namang dugo pero nagawa ng bida na maging monster. Sinubukan niyang agawin ang babae pero iniiwas ito ni Yuki. Kaya agad sinabi ni Johannes na hindi ba't inutusan siyang massacre ang babae kapag naging halimaw siya. Hindi nila alam na kitang-kita pala sila ni Makimura gamit ang scope. Nagpaputok ito ng ilang beses ngunit hindi natama ng ulo ni Yuki. Pero siya naman ang tinamaan ni Nanako na sinabayan din ang paggamit ng snipe nito. Saka din hinayaan ng babae sina Yuki. Sinabi ni Nanako kay Kenichi na tapos na ang trabaho nila doon. Sa kinaroroonan naman ni Yuki ay umalis si Johannes nang gustong makausap ng lalaki ang GF. Sinabi ng lalaki na kinausap siya ng doktor at nalaman niya kung paano siya makakapag-transform nang hindi na kailangan ng dugo. At alam na niyang makokontrol ang sarili at hindi hahayaan na masaktan ang babae. Saka naging tao ito ulit at naglampungan ulit sila ni Tsukasa. Tapos umiskor pa si Yuki ng halik sa babae kaya sinabi ni Johannes na pervert ang bida. Nag-usap sina Kiria at Ushio gamit ang telepono at nalaman nilang nakatakas sina Nanako at Kenichi. Napag-usapan na rin nila na itutumba nila si Yuki dahil nagiging sagabal ito sa mithiin nila. Sa grupo naman ni Takahashi ay nagsaliksik din sila tungkol sa bagong grupo na pumapatay ng mga vampira. Pagdating ni Tsukasa at Yuki ay sinabi ng matandang doktor na dumating na ang mga lovebirds. Tinuro nito ang kwarto na titirhan muna ng dalawa at pinapasok sila.
Saka sinabi pa nitong mag-only sawa daw sila sa paglalaro ng Jack and Poy. Pero sinabi ng matanda na papakinggan at babantayan sila ng mga pulis sa gagawin para sa kaligtasan nilang pareho. Pag-alis ng matanda sa kwarto ay ginawa naman ng dalawa ang matagal na nilang gustong gawin. Niyakap ng lalaki ang babae at nagpabigay naman ng isa. Pero dahil tumaas ang temperature ng katawan ni Yuki ay tinawag sila ng dalawang doktor. Saka din nila binuksan ang footage ng camera na ayos lang sa dalawa na hindi natuloy ang gustong gawin. Kaya nagpunta ng banyo si Yuki na gustong-gusto na daw sana. Pero natigilan siya nang maisip na gusto niyang inumin ang babae. Kalaunan ay nagpunta sila ng isang conference kung saan sila tinawag ni Akiyo. Sa isang hallway kung saan hinihintay ng lalaki ang GF ay dumaan si Midori at nakita nito ang bida na pamilyar sa kanya. Pinansin niya ito pero nang dumating na si Tsukasa ay nagpaalam na ang dalawa kay Midori. Pero sa CR ay naiyak ang babae dahil anak niya pala si Yuki at masaya para dito. Kalaunan pa ay nag-discuss ang speaker na Midori tungkol sa bagong batas na pwede nang mag-asawa ang tao at vampira. Pero baka gagamitin lang ito ng gobyerno na patibong para mahunting pa ang mga vampira. Pagkatapos ng araw na iyon ay pinuntahan ni Midori ang asawa nitong si Tamaki na isang vampira na nakakulong sa zoo. Sinabi ng babae na masaya siyang nakita ang anak na lumaki na at mayroon na ring kasintahan na tao. Sinabi ng vampira na nais daw niyang yakapin ang babae dahil miss na niya ito. Kaya sa isip naman ng babae ay darating din ang araw na iyon. Sa isang sementeryo ay nilapitan ni Yusok si Takahashi at sinabing nais magpa-assign sa grupo nito dahil wala siyang tiwala sa bagong boss nila. Dahil bagong leader ay sinabi ni Takahashi na ipapakilala sina Yuki at Juliana. Pero hindi pa sila tapos mag-usap nang dumating din ang isang mukhang puyat na sinabing maging siya ay interesado na makilala din ang dalawang vampira. Kaya sa base ni na Takahashi ay tinawag sila ng boss at nag-meeting saka din ipinakilala si Megumi. Sinabi ni Takahashi na ito na ang bagong boss ng mga kasama niya. At makakasama na din nila pansamantala si Yusok. Ayaw sana ng dalawa pero wala silang magawa dahil ito ang bagong leader. Dahil alanganin si Yusok sa bagong leader ay sinabi ni Megumi na pwede nilang ma-background check ang record niya para matahimik sila. Sinabi din nitong si Kiria ang may utak kung bakit siya ang inassign na leader doon. Kalaunan ay may ibinigay na sulat si Tsukasa kay Yuki na bigay ni Nanako sa kanya tungkol sa kalaban nilang grupo. Pero nagulat sila nang biglang naroon si Megumi sa likod nila na nakikinig. Inakala nila kung isa itong vampira. Pero sinabi ni Megumi na tao siya at napupuyat lang sa kababasa ng anime. Nagmeeting silang muli at sinabi ni Megumi kakausapin nila sina Nanako at Kenichi para malaman pa kung sino ang mga kalaban nila. Inutusan ni Megumi si Tsukasa sa pag-contact kina Nanako para sumuko ang mga ito kapalit ng pagprotekta sa kanila. Nag-alala ang mga pulis sa sibilyan pero sinabi ni Megumi na babantayan siya ni Yuki na mas malakas kaysa tao. Kaya kinontak nga ng babae ang dalawang gun for hire. Nagpaalam muna si Johannes sa dalawang lovebirds na kukuha ng dugo. Kaya nagpalitan sila ng number ni Yuki. Nagtanong si Johannes kay Tsukasa kung ano din ang number nito pero pinigilan siya ni Yuki. Saka inasal ni Johannes si Yuki na takot itong agawin ni Johannes ang GF niya. Saka din agad tumalon si Johannes palayo na sinigawan ni Tsukasa na mag-ingat. Nagpunta si Johannes kay Feng na donor ng dugo na iniinom niya. Pero dahil maraming dugo na ibinigay ang doktor ay nahilo ito at sinamahan muna siya ni Johannes. Naalala ni Johannes nang tumakas siya sa laboratory ng mga mutants na tulad niya. Sinabi ng isang babae doon na kapag umalis siya ay hindi na siya makakabalik. Nang sinabi ni Feng na may bago na siyang pamilya ay hindi ito matanggap ni Johannes dahil tingin niya ay kailangan lang kasi siya ni Yuki. Pero kapag tapos na niyang maturuan ito ng maintenance na dugo ay pababayaan na siya. Pero pag-uwi niya nang makita ang dalawang naghihintay sa tuktok ng gusali ay masaya din siyang sinabi na nakauwi na siya. Kalaunan pa ay nagkita ang grupo ni Nanako sa grupo ni Megumi. Sinabi ni Megumi na susuportahan nila si Nanako kapag nakipagtulungan sila sa mga pulis. Ngunit hindi daw ito sapat para sa babae at nagtanong si Nanako tungkol sa vampira na kinahulugan ng kanyang ina. Nagsaliksik ang mga detectives na nagtanong-tanong sa mga pwede nilang mapagtanungan. At nalaman nilang nang ma-inlove ang nanay ni Nanako kay Morisawa ay naging close ang vampira sa bata na Nanako. Mabait naman daw ang lalaki sa mag-ina. Ngunit isang araw ay bigla na lang binaril ni Morisawa ang babae at ginahasa at ininom ito sa harap ng bata. Kaya kinuha ng bata ang baril at binaril ang vampira sa ulo. Paglaki ni Nanako ay may nag-alaga sa kanya na mayaman na tao hanggang may mag-impluensya sa kanya na patayin ang mga vampira. Nagtanong si Kenichi kay Nanako kung nais ba nitong umalis o tulungan ng mga pulis. Nasabi ng lalaki na pansin nito noon pa man na parang may gusto si Nanako sa dating boss nila na si Kiria. Kaya nainis ang babae na tumanggi at naglakad palayo. Ipinakita ang nakalipas ni Nanako na noong bata pa siya ay tutor na niya si Kiria.
At pinasok pa siya nito sa kwarto na sinabing hindi daw siya manyak. Pero tinawag siya sa mithiin nitong patayin ang mga vampira. Pero kalaunan ay bumagsak din ang kanyang panty sa manipulator na pulis. Kalaunan ay pumayag na si Nanako na tulungan ng mga pulis. Sinabi nitong si Kiria daw ang pinakaboss ng grupo na iniimbestigahan ng mga bida. Pero kailangan daw ni Megumi ang ebidensya. Bigla silang nakarinig ng ingay ng mga tao na nag-rally tulad ng gaya-gayang kunwari nag-rally sa Menjola pero nanggulo lang pala. Nag-rally daw yung mga tao dahil nais mahunting ang mga vampira na nakikitira sa mga tao. Lumabas sina Yusok at Yuki at nakita nilang may hawak na dugo ang mga tao para ma-activate ang mga vampira. Isang babae ang tumatakbo na hinahabol ng mga tao. Kaya naawa si Yuki na iniwan si Yusok para tulungan ito. Sinaktan niya ang mga humahabol na tao. Saka din agad na binigyan ng injection ng babae para maging tao. Kaso ay dumating ang nakamaskara na tinanggal ang gas mask. Ito pala yung manyak na propesor na nais gantihan si Yuki. Tapos nag-live pa sila ng video at nakita ito ng mga pulis na kasama ni Tsukasa. Sinabi ng propesor na nasira ang buhay niya dahil sa pagbugbog ni Yuki sa kanya at pagbibisto na isa siyang manyak. Pero naroon siya ngayon para maghiganti at pinagtawanan pa ang lalaki dahil kawawa daw ito. Sinuntok ng nainis na Yuki ang long hair na nagdugo ang ilong. Kaya naging pula ang mata ng vampira na alam ng propesor na na-turn on. Pero hindi ito tuluyang naging pula lahat dahil sa teknik na itinuro ni Johannes. At nakontrol ni Yuki ang sarili na hindi maging berserk. Kaso ay nainis si Ochai na may itinago pa palang secret weapon na itinapon sa mukha ng bida. Dugo daw ito para gisingin ang pagiging halimaw ng mga halimaw. Dahil dito ay nagising nga ang pagiging halimaw ni Yuki na lumabas ang mga pangil. Nakuhanan ng kasama ni Ochai ng video ang pangit na itsura ni Yuki. Pero natakot din ang mga bugok na agad lumabas ng pinto kaya hindi sila naabutan ng na-excite na Yuki. Kung hindi ba naman kasi tanga ang hinayupak na nais ilagay ang sarili sa danger. Mabuti na lang at dumating ang mga pulis at ng boss ni Yuki na laging puyat at siya ang mabilis na tumalo sa bida na naging mahina. Nahuli naman ng mga pulis si Ochai. Ngunit dahil naging viral ang video ni Yuki online ay pinagalitan ng boss ng investigation unit si Takahashi dahil sa pag-deploy kay Yuki sa riot. Samantala ay naging ayos ulit si Yuki na kasama sina Megumi at Johannes. Dinala ng superior si Yuki sa isang tagong lugar at sinuntok ito sa mukha. Nais daw nitong malaman kung anong kakayahan ni Yuki na makontrol ang sarili. Naglabas si Megumi ng kutsilyo na ikinabahala ni Yuki. Sinugat ni Megumi ang kamay at sinubok ang akitin ng vampira. Sinuntok ni Yuki ang superior pero gumanti din ito. Pero sinabi ni Megumi na hindi pa siguro napapansin ng bida na nakokontrol na nito ang sarili. Pinagsusuntok pa ni Megumi si Yuki na nagawang makasangga kaya sinabi ni Megumi na lumalakas na siya. Muling pinatumba ni Megumi ang bida at ipinilit na inumin ang dugo mula sa daliri nito. Sa paraang ito daw ay malalaman ni Yuki ang kanyang tunay na potential. Ngunit biglang dumating si Takahashi na tinulak si Megumi palayo kay Yuki at sinaksakan ng injection ang bida. Naroon din si Tsukasa kaya nahiya si Yuki dahil nakita siya ng babae sa pangit nitong itsura. Nahihirapan si Kenichi sa pag-hack sa server ng dati nilang organisasyon. Kaya wala silang alam kung ano ang kasunod na hakbang ng mga kalaban. Dumating si Nanako na kinaiinisan pa rin ni Yuki dahil sa pagbaril nito sa kanya. Ito kasi ang dahilan ng pagkakaroon ng peklat sa mukha ni Tsukasa. Pero para hindi mag-away ang dalawa ay sinabi ng babae na tapos na iyon. Nakita ni Megumi ang nabaril kay Yuki na ipinagtaka din ni Nanako dahil naghilom agad. Saktong dumating si Akiyo na sinabing may nangyari ng ganon dati na hindi alam ng mga tao. Posible daw na ginawang lihim ito sa mga halimaw para hindi sila basta-basta nalang kumain ng tao. Kaya sinabi ni Megumi na panatilihin lang nilang lihim ito. Nagtanong si Yuki kay Akiyo nang sila na lang. May nakalimutan daw siyang hindi niya maalala tungkol sa kanyang pagkabata noong nasa basement pa lang siya at napapalibutan ng mga monsters. Alam niyang importante ito pero wala siyang maalala. Kaya sinabi ng doktor na huwag niyang pilitin ang sarili. Nang mag-isa sa kwarto si Yuki ay dumating si Tsukasa. Sinabi ng babae na kung may dulot na gamot ang dugo sa mga vampira ay pwede niyang bigyan ng dugo ang bida. Pero sinabi ni Yuki na ayos lang siya. Mas gusto daw niya ng Beng-Beng chocolate. Natigil sila paggawa ng Beng-Beng dahil sa emergency news na may nasunog na bahay. Sa crime scene ay nakita ni Yuki si Kiria na kanyang hinabol para kausapin. Nagtanong si Yuki kung nagkita na sila dati ni Kiria at nagtanong siya tungkol sa pangalan ng tao na nasa kanyang utak. Nagulat si Kiria dahil hindi niya inasahan na nakalimutan ni Yuki ang parte ng buhay pagkabata. Dahil ayaw magsalita ay nagtanong si Kiria sa bida kung kilala ba niya mismo ang sarili. Natatandaan daw ni Kiria ang nakalipas nilang dalawa ng bida pero kung hindi ito matandaan ni Yuki ay tumahimik na lang ito.
Saka umalis ang detective boss. Samantala ay ipinakita naman si Megumi na tinawagan ang boss na si Kiria at nag-report. Naghanda sa pag-raid ang mga bida para pabagsakin ang sisis. Gustong sumama ni Nanako pero sinabi ni Megumi na magiging support lang siya. Sinabihan din nito ang mga vampira na kung mawawalan sila ng kontrol sa sarili at makainom ng dugo ay tatanggalin sila sa trabaho. Muling kinausap ni Tsukasa si Yuki at binigyan ito ng utility bag. Saka nagpasalamat sa lalaki dahil sa pagdating nito sa buhay niya. At naalala ng babae ang mga kalibugan niyang akala niya kung nakakakilig, pero nakakapanindig balahibo pala kung sa totoo na buhay. Nang handa na sila ay nagpunta ng kanya-kanyang posisyon ang mga bida. Ang pangunahing misyon nila ay kunin ang master list ng mga halimaw na gustong patayin ng kalabang grupo. Pagpasok nila sa gusali ay nagulat sila nang may mga patay na tao sa loob. At may narinig silang ingay na tumalon sa ilog pero wala silang nakita. Nag-iisip si Takahashi dahil may narinig silang 3 huni ng baril pero 2 bangkay lang ang naroon. Saka mas nagulantang sila nang may lumabas na vampira sa likod niya na may dalang pugot na ulo, na agad ding umatake. Narinig ni Yuki ang ungol ng vampira sa radiocom nila at dahil hindi sumasagot si Takahashi ay agad iniwan ni Yuki ang pwesto. Sa loob ng gusali ay naibalibag ni Takahashi ang vampira. Isa pang vampira ang lumabas sa likod ni Megumi pero sinuntok lang ito ng long hair. Pero problema nila dahil marami pang lumabas na mga vampira. Binaril nila ang paa ng isang vampira saka din agad tumakbo ang dalawa. Dahil sugatan si Takahashi na tumakbo ay nais siyang sundan ng 5 vampira. Kaya sinugat ni Megumi ang braso at 3 sa mga vampira ang naakit niya. Umatake ang mga ito at binaril niya ang una saka sinaktan ang pangalawa. Pero nakagat muna siya ng pangatlo sa leeg bago niya ito pinatay. Muling umatake ang natira na kinagat ang braso niya kaya binaril din ito. Dumating si Yuki na sinira ang bintana dahil idol niya si Batman. At nakita nito ang dugo sa leeg at kamay ni Megumi. Pero agad din siyang umalis para tulungan si Takahashi. Nang oras na iyon ay naabutan ng mga vampira ang mahinang detective at lalapain na sana ito sa sahig. Pero mabilis ang pagdating ng naging berserk na Yuki at pinagkakagat ang mga kapwa vampira na agad din niyang pinatay at bagsak sila sa tabi ni Takahashi. Nagawang makontrol ni Yuki ang sarili at iniwan ang duguan na boss. Kaya nagpasalamat naman si Takahashi. Nilapitan ni Yusuke si Megumi at sinabing tapos na nito ang background check para kay Megumi. At nalaman nito na maikling panahon lang na nakasama sa agency si Megumi kaya tinutukan ito ng baril. Natigilan ang mga bida nang marinig ang broadcast ng iba pang pulis na alam nilang may nanghahunting ng mga vampira sa gusaling kinaroroonan nila. Kaya nag-alala ang mga bida. Ipinakita si Kiria at Makimura na nag-uusap sa isang top floor. Kagagawan pa lang lahat ni Kiria ang pag-set up sa kanila na magpunta sa gusaling iyon. Dahil sa katatanong ni Yusuke ay napilitan si Megumi na umamin. Sinabi nitong hindi siya ang may idea ng pagka-setup nilang iyon, kundi ay si Kiria mismo. Kilala din si Megumi na Jason sa CCs. Sinabi nito ang katotohanan na isa siyang undercover agent mula sa isang sangay ng gobyerno na sumali sa CCC at nagpanggap na pulis. At may kasama din siyang isa pa. Ipinakita na si Makimura na kasama ni Kiria na biglang tinutukan ang kalaban. Dahil ito pala ang isa pang undercover agent na hindi corrupt na pulis. Sinabi nitong isusuko din ang sarili kasama ni Kiria. Ipinakita ang nakalipas sa bar na kinailangan lang palang iligtas ni Makimura ang sarili nang binalak siyang barilin ng may-ari ng bar. Saka din nagpakamatay ang kasama nitong vampira nang makakita ng dugo para hindi maging berserk. Pero napangiti lang si Kiria na nagsenyas at nabaril ang braso ni Makimura dahil may backup pang iba si Kiria. Kinuha ni Kiria ang sniper at nakita si Yuki na nakatayo sa tuktok ng isa pang gusali. Kaya binaril niya ang bida na agad bumagsak ng duguan. Buhay pa rin si Makimura na tinulak si Kiria at nabitiwan ang baril nito. Nakita din ni Nanako ang pagbagsak ni Yuki at sinabi ito kaagad sa mga kasama kaya nag-alala din si Tsukasa. Tapos dumating pa ang mga pulis at hinuli sina Megumi at Yusuke. Dahil nasa peligro si Yuki ay lumabas si Tsukasa at inutusan si Yohanes na dalhin siya kay Yuki. Samantala ay muling binaril ng backup ni Kiria si Makimura kaya nahulog ito. Nakita ni Nanako si Kiria gamit ng scope nito. Pero hindi niya mabaril ang lalaki dahil ito ang kumuha ng kanyang pagkababae noon at may feeling pa rin siya dito. Nagpatalon-talon naman si Yohanes dala-dala si Tsukasa at nagawa nilang makarating sa rooftop na kinaroroonan ni Yuki. Aakyat sana ang mga pulis para tignan si Yuki. Ngunit sinalubong sila ni Takahashi para maistorbo. Sa rooftop ay sinabi ni Yohanes na kailangan ni Yuki ng maraming dugo para hindi ito tuluyang mamatay. Kaya pinagsusuntok ni Tsukasa ang isang salamin at kumuha ito ng basag na bubog. Sinugat nito ang sarili para painumin ng dugo ang walang malay na Yuki. Hindi nila alam na sa loob ng isip ni Yuki ay ang walang damit na Tsukasa ang karomansa nito. Kinagat na ni Yuki ang kamay ni Tsukasa dahil amoy lechon daw ito.
at ininom ang dugo ng babae kaya nagsimulang maghilom ang sugat nito. Nakarating ang dalawang pulis na may shield kaya ipinaliwanag agad ni Johannes ang sitwasyon at humingi pa ng tulong sa dalawa. Nang naghilom na ang sugat ni Yuki ay ipinatusok ni Johannes si Yuki ng injection sa pulis para matanggal ang pagiging pangit nito. Saka din agad na binuhat ang wala ng malay na babae dahil nawalan ng maraming dugo. Nagpunta siya sa nakaparking na emergency van. Tinutukan ng pulis si Johannes para daw mahuli. Ngunit sinabi ni Johannes na hindi siya masama sa kaagad din itong umalis. Kitang-kita ito ng mga tao na mahilig manood sa big screen at galit sila sa mga vampira. Samantala ay nahuli naman sina Megumi Takahashi, Kenichi at Yusuk. Pero narinig nila ang sinabi ng buhay pang Makimura na binabalak ni Kiriya na tanggalin ang mga dating miyembro ng CCC para wala nang maging witness. Ipinakita ang nakalipas ni Yuki noong binuhat siya ni Kiriya. Dinala ni Kiriya ang batang Yuki sa facility na kinaroroonan ng mga vampira na nakakakulong. Saka din ipinakita ang tatay ni Yuki na tamaki na sinabi ni Kiriya na isang murderer. Nagising si Yuki at nakita ang doktor ng mga vampira na si Feng. Dahil sa nangyari ay nasuspende ang mga investigador at sinabi ng kanilang boss na magbakasyon muna sila. Pero nalaman din nilang may pumatay daw kay Ushio nang manlaban ito sa gabi ng operation nila. Sinabi ni Megumi na babalik na muna ito sa dating agency kung saan talaga siya nagtatrabaho at nagpaalam na sa mga kasama. Ipinakita naman si Kiriya na binuksan ng isang sasakyan. Pero bigla itong sumabog. Sa kabilang banda ay nagising naman si Tsukasa at masaya siyang makita ang kaibigan na nagbabantay sa tabi niya. Dumating din si Megumi at sinabi ang balita na maraming mga tao ang nagrally dahil ayaw nila sa mga vampira at kasalukuyang nag-iisip ang gobyerno kung ano ang gagawin sa mga vampira. Inutusan din ni Megumi si Tsukasa na bawal na silang magkita at magkausap ni Yuki. Sa kinaroroonan ni Yuki ay kinausap naman siya ni Takahashi at Akio at nagkwento ang matanda tungkol sa mga magulang ni Yuki. Sinabi nitong nagkaroon daw ng girlfriend ang tatay ni Yuki. Pero pinatay ito ng mga siraulo na tao. Kaya hinanap ito ng tatay ni Yuki at ininom ang kanilang mga dugo. Nawala siya sa sarili at nakapatay pa ng maraming inosente. Pero pagkatapos noon ay nagkakilala sila ng nanay ni Yuki at gumawa ng bata na Yuki. Mga siraulo. Dahil parehong bayot ay nagkita pa rin ang dalawa kahit sinabihan na silang bawal magkita. Nagpasalamat si Yuki dahil kung hindi siya iniligtas ng babae ay patay na sana siya. Sinabi ni Tsukasa na mahal niya ang vampira. At ganun din ang sinabi ni Yuki sa masayang babae. Maghihintay daw si Tsukasa sa araw na pwede na silang magkatuluyan ni Yuki nang walang danger. Saka parehong umalis. Pagkaraan pa ng panahon ay muling nagkita ang dalawa at parehong naging mature. At pwede na silang mag-asawa dahil sa thesis na ginawa na pwedeng mag-asawa ang tao at vampira. At natapos ang walang silbing series na hindi na maibabalik ang oras nating nanood. Kung gusto nyo pa ay bisitahin nyo lang ang mga videos natin dahil marami pa tayong mga anime recaps na pwede kayong pasayahin.